Hey guys, good morning. Time check, 2:30 in the morning. So, for today video ay hindi ko alam kung masaya ba to or malungkot or katangahan. So, story time. Galing kami ng Jeddah. So, dahil sa katangahan siguro to. Pero katangahan pero nakakatawa. Alam niyo yun guys. Kasi happy na nakaloka or nakalokang nangyari. So, for today video ay sasabihin ko na sa inyo kung ano ba yung nangyari sa amin. So, ang makukuha nating lesson dito sa video ko na to ay kung kayo ay mag-grocery, titignan niyo yung mga pinagkukuha niyo ng gamit. Especially sa baggage counter. Pag kunin niyo yung pinabaggage niyo. Or ay luggage counter no? Luggage counter. Kasi ganito yung nangyari sa amin. Storya tayo. So, before kami pumunta sa gold shop, kasi kumain muna kami. Story time nga eh. After namin kumain, ay pumunta kami sa Kabayan Store sa Jeddah. Okay? And then, yung pinamili namin, nakagastos kami doon ng almost 600 or more than 600 riyal. Okay, so dahil punta pa nga kami ng gold shop, ay iniwan namin sa may baggage counter. Baggage man, di ba? Baggage, hindi luggage. So, baggage counter. So, iniwan namin sa may baggage counter yung pinamili namin sa Kabayan Store. So, of course, meron naman kaming meron naman kaming number. So, ingatan din namin yung number ganito. Yung number ko. Ito, ganito. Nilagyan ng number. So, ngayon, iniwan na namin sa doon na yung mga pinamili namin. And then, pumunta na kami sa may gold shop. So, dahil gabi na, almost 8 o'clock ng gabi na, pumunta na kami sa may Kabayan para pumunta namin yung aming pinamili yung grocery namin sa baggage counter. So, prior to that, pumunta pa kami sa loob para mamili ulit ng ano yung pinamili namin doon? Strip chicken, ano pa? Basta may pinamili kaming pagkain. And then, nung pumunta na kami sa baggage counter, ang nangyari ay binigyan na namin yung card namin, yung baggage number namin. So, dahil 8 PM na, nagmamadali na kami kasi nga uwi pa kami ng Makkah. So, naisip na, kumbaga, pagod kami, and then gabi na, inisip namin na baka gabihin kami sa daan. So, hindi na namin napansin kung ano lang nangyayari sa amin. Okay? And then, inisip pa namin na pupunta kami sa may Bawadi, sa may sa Filipino market, sa may mga barbecuehan. So, kaya parang nagkakagulo-gulo na yung aming kumbaga, yung utak namin. At saka, may kwento ko lang bago tayo magpatuloy, patalastas muna. So, wala pala, yung kasama ko pala is, galing pa siya ng night duty, so wala siyang tulog. Galing siya ng duty. So, galing ako ng evening. So, wala rin akong tulog that time. So, parang, yung parang lutang. Pumunta kami ng Jeddah na lutang. Walang tulog-tulog. Tapos, gutom pa, pero nakakain na din after. And then, ayun na, continue na tayo sa ating story. So, kinuha na namin yung luggage namin na siguro, kasi alam naman namin kung saan namin nilagay yung luggage namin, kung saan siya talaga saan namin nilagay. So, pagdating namin doon, napansin din namin na isa lang yung trolley doon. Kumbaga, isang trolley lang ang nandoon. So, ang pagkakamali namin, binigay namin yung number, yung card number sa may baggage counter. So, hindi na namin i-check yung sinulat namin sa may case na gaya ng card namin. Hindi na namin i-check. So, hinila na namin yung trolley. Kasi nga, napansin din namin na tatlong piece din yung tatlo din yung plastic namin. Hindi na namin i-check kung ano yung laman niya. At saka, pagkakamali namin ay hindi namin i-check yung number. Kasi nga, doon namin nilagay or pinatong yung aming trolley. So, nakahilera lang yan siya dyan. So, dahil doon din namin iniwan, akala namin hindi nagkapalit-palit yung trolley. So, ngayon, kinuha na namin yung trolley namin. And then, naganap na kami ng taxi sa labas ng Kabayan. Okay? Kapag kami uuwi. So, ang nangyari ay, dapat nga, ay may kwento ko lang bago kami nakarating sa bahay. Bago tayo makarating dito, so, siyempre, nakuha na namin yung trolley namin. Sumakay na kami sa isang taxi. Yung nagka-taxi dyan sa labas ng Kabayan. So, suppose ay doon kami i-drop sa Makkah kasi para doon kami maghanap ng sasakyan papuntang Makkah. So, kumbaga, nag-commute lang kami. Commute lang ba? And then, nung papunta na kami doon sa may Makkah para sa sasakyan papuntang Makkah, ang nangyari sa amin ay yung dropping area na hindi kami pwede ibaba doon ng taxi kasi nga may mga pulis na naghihintay doon kasi commuters yung doon hindi pwede magparking doon yung mga taxi papuntang Makkah. So, dahil inikot-ikot kami ni Baba,
Kasi nga hindi kami madrop doon, hinanapan niya kami kung saan kami pwede ibaba para maglakad lang kami doon sa may Terminal 9 ng Macca. So hanggang sa sabi ni Baba, magbayad na lang kami ng ganito, ganyan, kasi hati na kami diretso sa Macca. So, make it short, nakarating na kami sa bahay, natid na kami ni Baba na ang binayad namin is sa pamasahe is 150 real. So, yun na naging pamasahe namin. So, nag-agree na kami para hindi na kami problema pa. Ay, dumating na kami sa bahay. So, dahil na-overwhelm kami, sabi namin, i-unbox ko yung binili namin gold. Bumili kasi kami ng gold. So, may nabili kami. So, pinanbuksan na namin yung gold. Kumbaga, nag-total na kami kung magkano yung nagastos namin, kung worth it ba itong pinamili namin. And then, yung kasama ko, nagtanong siya sa akin, bumili ka ba ng shoes? Kasi nakita niya yung nakalabas ng konti itong pan kasi ito. Nakalabas siya ng konti. So, sabi niya sa akin, bumili ka ba ng tsinelas? Sabi ko naman, hindi ako bumili ng tsinelas. Sabi ko, bumili ka tsinelas. So, siyempre nag-ano na kami, parang nag-conclusion na kami, nag-isip kami paano nangyari, na-hypnotize ba kami or ano. So, tingnan namin yung loob ng aming itong tatlo na to. Tingnan. So, ang nakita namin ay hindi ito yung aming pinamili. Hindi to siya kasi ang laman, ang pinamili namin ay puro cosmetic, bedsheet, or marami kami pinamili kasi nga worth of 600 plus na. So, itong ano na nakuha namin ay hindi talaga ito yung pinamili namin kasi may chinelas, ganito. So, nag-isip na kami kung paano namin matitrace kung sino ba talaga, kung sino may-ari nitong nakuha namin. Tapos, may andin siya, may ganito nakuha. Tapos, ayun, may chinelas, tapos, toothpaste. So, siyempre, tinignan namin, Mother's brother, kasi nga, binuksan namin kasi nga, para i-confirm na hindi talaga ito yung sa amin. So, ito yung laman ng kanyang mga, kung sino man po ang may-ari, kasi hindi namin na sinasadya na makuha yung inyong supply. So, ito yung laman ng kanyang mga pinamili nito. Pero, ang daming toothpaste, siguro mga ang dami, kasi sale. Ang dami-daming ano ba to? Sabon, siguro ano to, maganda. Di ba dito, turmeric to, no? Maganda? Di ba, nabasa ko to eh, sikat, bakit hindi tayo nakabili? Ayan. Yung turmeric na parang maganda doon na sabon eh. Sabon ba to? Ako yun mo na yan, sir. Certified company. Paalala ko, parang sikat to eh. Parang sabon. Big Stable, yun na, Big Stable na sabon day. Maganda daw to. Tapos ito yung laman niya. So kami naman, siyempre, sabi namin, paano kaya yun? Kung paano namin kinuha yung trolley namin, hindi lang ba namin talaga yung trolley or nag-isip na kami kung paano namin nakuha yung trolley na, ay bakit kinukuhaan, hindi sa amin. So yun lang lesson learned guys, bago kayo kunin yung grocery nyo, tingnan yung number nyo, ay compare nyo sa luggage kasi nga dahil sa nangyari sa amin. So the good thing is, after namin maisip, ay dahil nakuha din namin yung number ng taxi driver kasi nga, alam nyo ba guys, may isa pa, uwi kami ng Macca, wala kaming cash. Kasi nga, hindi kami naka-withdraw. So, alam mo yung mga nangyari, parang binibigyan na kami ng sign yun na talagang may mangyayari talaga sa mga pinag-grocerya namin. Parang may hint na ba? Kasi nung papunta na kami dito, sinabihan namin si Baba na, nung nasa kalagitnaan kami ng road, sinabihan namin si Baba na, Baba, pwede CC Pay na lang yung bayad namin kasi nga may cash kami dito, hindi cash sa 150. So, sabi namin, kung may CC Pay ka, doon na lang kami magbayad. So, yun, ang kinaganda doon, binigyan niya sa amin yung number niya kasi nga magsisend ako ng pambayad namin. So, yun ang pinakamaganda kasi nakuha namin number niya. Pagkakalis ni Baba na yun, tinawagan na namin na Baba, pwede tulungan mo kami kasi ngayon lang namin napansin na yung grocery namin na hindi ito yung sa amin. So, sabi ko, pwede pa pinapunta namin doon, nakisuyo na kami na pumunta siya sa kabayan, i-check niya yung grocery items namin doon. So, ayun na nga, nakausapin namin yung manager doon at ayun na nga, yung grocery namin ay nandoon. So, yung nagmamayari nito ay 1 hour daw doon naghihintay sa kabayan na nahanap na itong hinihintay niya na baka may sakali na bumalik nito. So, dahil mga kami uuwi, so nahirapan kami. So, hindi namin alam kung hindi pa nga namin alam kasi nga matagal pa. Imagine niyo yun, 8 PM tapos dumating kami dito sa bahay ay alas 10 na or 10:30 ganun. So, medyo mahaba-haba yung oras na paghintay ni brother na siyempre hindi kami makabalik agad at hindi pa namin malalaman kasi nasa sasakyan kami. So, ayun, dahil sa mabait si Baba, tinulungan na kami, nagdiretso na siya sa kabayan at tinanungan niya doon yung luggage na ay bagahe, grocery namin. So far, nandun naman at ay na nga, video na to, bukas na, ay dadalhin dito ni Baba yung aming pinamili. Kasi, tapos, kunin niya to kasi bibigyan naman sa itong may-ari na naman. Ibabalik dun sa kabayan, tapos yung sa amin, ihati niya dito sa Macca na naman yung aming grocery. So, yun lang, lesson learned. Dapat kahit
kung lalakad dapat nakatulog kayo, yung kumaga fresh yung mind nyo, hindi kayo nagmamadali kasi yun ang nangyayari. So dapat be sure na lahat ng mga gamit nyo ay tingnan nyo before nyo kunin talaga yung gamit kasi ganito nangyari sa amin. So kung ikaw sa yung brother na yung may-ari nito, kung makikita mo itong video nito, sorry kasi na ano ka pa sa siyempre nag-worry ka din kasi bumili ka ng ganito tapos uwi ka ng bahay na wala kang dala-dala. So sorry po and pasensya po talaga sa abala. So yun lang po and pasensya talaga bro and makuha mo na rin ito good out itong mga pinamili. Alam ko di ka nakatulog ng maayos kasi siyempre mahal din to, siguro mga 300 plus itong ano na to pinamili o 200 gano'n. So sorry and pasensya po. Thank you so much and ito yung ating video. So listen learn, huwag tanga-tangahan. Natatawa ako, alam mo yung imbis na mainis ka pero natatawa ka na lang kasi dahil sa ginawa mo.